Magandang araw mga boss, ituloy ko sa pag-PMS itong sasakyan ni customer. At isa sa problema niya, pag in-start niya itong sasakyan niya sa umaga, malakas daw ang vibrate nitong makina. Nang chinek ko nga yung kilometer reading niya mga boss, 100,000 kilometer na pala yung tinakbo niya, tapos hindi pa siya nagpapalit ng spark plug. Salamat, Bauher! Kaya sinabi ko kay customer na kailangan na talagang palitan yung spark plug nito. Possible na kasi na yun na nga yung pinanggagalingan ng vibration ng makina ni customer pag nag-start sa umaga. Isa na rin yung sa dahilan kaya hirap na sa akyatin itong sasakyan niya. Siyempre hindi na matining yung under ng makina eh. Ano pa aasahan nyo? Kung ganito naman yung sasakyan yung mga boss at magpapalit kayo ng spark plug, madali lang naman, gagabit ka lang naman dyan ng backstress or socket wrench na number 10. Tatanggalin mo lang naman yung bawat bolt dito sa ignition coil niya. Kung mo 4 yun, di 4 na bolt yung tatanggalin mo. At dahil nga sa natanggal ko na yung 4 na bolt, kung makikita nyo, yung socket wire naman dito sa bawat ignition coil, hugutin nyo yan. Meron ka lang naman pipisilin dito sa socket wire para mahugot mo yan dito sa ignition coil. At dahil sa natanggal ko na yung bawat socket wire dito sa ignition coil, pwede mo na ngayon hugutin itong ignition coil dito sa bawat spark plug niya. Alam nyo mga boss, kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo para magpalit ng spark plug, ako madali lang naman yan. Gaya nito, kala ni customer malaki na yung problema niya. Dahil nga sa nagkakaroon daw ito ng vibration sa umaga pag in-start niya, ang tagal bago mawala. Tapos pag paahon, medyo hirap. Sabi ko sa kanya, palitan mo lang ng spark plug yan dahil nakita ko yung kilometer reading mo, 100,000 na mahigit eh. Kailangan na magpalit ng spark plug pag ganyan. 22 model ito mga boss, tapos ginagamit pa ni customer pang grab. Hindi umabot na ng 100,000 kilometer agad yung takbo niya mahigit. Kaya doon sa reklamo niya, sabi ko kagad, spark plug lang yan. Alam niyo mga boss, ang ayoko sa lahat, yung hahabaan ko pa ba yung pasakali na gagawin ko? Kung ano yung sira, yun lang, doon ka lang mag-stick. Unang-una, marami akong ginagawa. Kaya kung mapapansin nyo, kahit sa comment o kaya sa messenger, hindi ko kayo masagot eh. Kaya pasensya na kayo, mag-isa ko lang nga gumagawa. Naiintindihan nyo naman siguro yung mag-isa eh. One man gang. Balik na ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman, naluwagan ko na yung 3 spark plug. Ito na ngayon yung pang-4 na spark plug. Luluwagan ko na rin yan. Gamit itong spark plug wrench. At pag naluwagan mo na yung 4 na spark plug, gamit pa rin itong spark plug wrench mo, isagad mo na yan sa pagluwag gamit itong kamay mo. Tapos, gamitin mo yung isang ignition coil. Ayan yung ipantatanggal mo ng spark plug. Ayan mga boss, kung makita nyo sa number 4 na spark plug, tinusok ko yan. Kumapit sa dulo nitong ignition coil yung spark plug. Ganun lang ang gagawin nyo. 4 yan mga boss. Ayan yung pangalawang spark plug. Nakita nyo naman yung gap nitong lumang spark plug, di ba? Malaki na siya. Pag ganyan mga boss, for replacement na talaga yan. Alam nyo mga boss, dapat updated din kayo sa pagpalit ng spark plug. Dahil nga sa isa rin yan sa pinanggagalingan ng paglakas nyo ng konsumo ng gasolina. Pero bago ko ilagay yung 4 na bagong spark plug, punta muna ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer dahil nga sa i-change oil ko na rin ito. Gamit yung flat screw, sikwatin mo yung plastic clip na naglalak dito sa cover ng makina. Kailangan nyo kasing tanggalin yan dahil nga sa magtatanggal kayo ng lumang oil filter. Pag natanggal mo na yung cover, dito ka naman ngayon sa drain plug gamit yung box wrench na number 14, luwagan mo yan. Pag maluwag na, pwede mo na nga yung kamay niyan para mas mabilis mong matanggal itong drain plug. Tapos, hayaan mo lang tumutulo itong langis at pagkaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo muna pansamantala itong drain plug niya. Gamit ulit yung socket wrench na number 14, higpitan mo muna yan. Tapos, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina para ikabit ko naman yung 4 na spark plug na nabili ni customer. Ayan na mga boss, yung bagong spark plug. Sa paglagay ng bagong spark plug mga boss, huwag nyo siyang ibabagsak. Idikit nyo dito sa gilid ng butas niya. Tsaka nyo ngayon siya ipa-slide dahan-dahan. At pag nailagay mo na yung 4 na spark plug, gumamit ka na ngayon ng spark plug wrench mo. Gamit itong kamay mo, i-manual mo muna yan sa paghigpit, isa-isa. Huwag mo muna yan gagamitin ng impact wrench mo o kaya ratchet para sigurado ka na hindi ka makalustred. Kumbaga, i-manual mo munang ipakapit sa thread niya itong bawat spark plug. Pag okay na, pwede mo na ngayon gamitan yan ng ratchet mo para ma-final mo na yung higpit dito sa bawat spark plug. Tandaan nyo mga boss na sa paghigpit naman ng spark plug, huwag naman yung sobra-sobra. Alalahanin nyo, darating yung time na papalitan nyo yan at kakalasin nyo sa ulit. Mararamdaman nyo naman kasi pag hinihigpitan nyo na itong spark plug nyo, titigil na rin yan. Na isa lang ibig sabihin doon, kapag matigas na siya higpitan, okay na yun. Kaya hindi mo na siya kailangan isagad pa ng todo sa paghigpit. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa bawat spark plug, pwede mo na ngayon ilagay isa-isa itong ignition coil mo. Tapos yung socket wire niyan, i-connect mo na rin, ganyan.
Tapos isunod mo na rin sa ilagay yung pangalawang ignition coil, tapos yung socket wire niya, yung pangatlong ignition coil, yung socket wire niya, ilagay mo na rin sa pang-apat, ganun din, ilagay mo na yung ignition coil, tapos yung socket wire. Ganun lang naman ang paggawa mga boss, hindi naman kayo masyadong mahihirapan eh. Basta't lagi nyo lang tatandaan sa bawat paggawa nyo, sasamahan nyo lagi ng pag-iingat. Ayun ang importante. Tapos yung 4 na bolt na number 10, ayan yung pinakita ko, ilagay nyo na yan sa bawat ignition coil. Ibig kong sabihin, ipakapit nyo na yung thread nyan. Mas maganda kasi mga boss, pag naglalagay kayo ng mga bolt, kamayin nyo muna yan, ipakapit nyo muna bawat bolt sa thread nya. Para pag ginamitan nyo na yan ng impact wrench nyo, kaya minanual nyo gamit yung tools nyo panghigpit, mas maganda na ipakapit nyo na yan sa thread nya para hindi kayo makalose thread. At dahil sana ipakapit ko na nga itong bolt sa thread niya, kung makikita nyo, ipinafinal ko na ngayon yung paghigpit dito sa mga bolt. O di ba mga boss, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, napakadali lang naman. Basta lagi nyo lang tatandaan yung mga nakaharang dito sa spark plug nyo, huwag nyo kalilimutang ibalik para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag naikabit nyo na yung bagong spark plug, dahil nga sa chine-chase oil ko ito, bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer, ipa-flashing ko muna yan. Gagamit ako dyan ng pure na langis. Pero kung wala ka namang budget, gaya ng isang reklamador na sinasabi niya magastos daw itong ginagawa ko, pwede naman patuluin mo lang yan. Ikaw naman may sarili kang isip gamitin mo rin kung minsan, huwag kang magrereklamo sa akin. Pa-start ko na nga lang itong makina mga boss. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle ng 5 minutes na umaandar itong makina. Ibig kong sabihin, tapos hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Hayaan nyo lang yung makina na naka-minor, wala kayong ibang gagawin. Kaya pala minsan kapag yung umaangon ako, parang hirap sa konti. Oo, hindi mo 100,000 may bitin. Tinakbo, layo na ng gap ng spark plug eh. Oo, di ba? Kapag malayo na yun, siyempre, buti hindi ka parang nabibilaukan eh. Hindi mo naramdaman yun. Parang bibiting ka lang. Oo. Kaya taon. Isipin mo, magti-3 years na po, di ba? Oo. Wala pa nag-spark plug, wala man nag-dito. Sasabi ko, hindi pa naman. Alam niyo mga boss, may nagme-maintenance itong sasakyan ni customer. Kaya lang, hindi daw siya satisfied. Kaya mula sa Laguna, dahil nga sa doon siya nakatira, nagtiyaga pa siya para pumunta dito sa Taguig. Switch off ko muna itong makina. Tapos, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Na-consume ko na kasi yung 5 minutes, kaya switch off ko na yung makina. Gamit yung socket wrench sa number 14, tatanggalin ko ulit yung drain plug niyan. Dahil nga sa i-drain ko ulit yung ginamit kong pang-flashing na langis. At habang nagpapatulo ka ng langis para hindi sayang yung oras mo, pumunta ka muna dito sa oil filter mo na luma. Yan mga boss, tatanggalin mo na yan. Gumamit ka ng oil filter wrench para maluwagan mo itong lumang oil filter. At pag maluwag na yan, kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong lumang oil filter. At pag wala nang tumutulong langis dyan, pwede mo na ngayon punasan niyang pinaka-base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At yung bagong oil filter, bago mo yan ilagay, dapat yung o-ring yan, pinahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo maigi, hindi pumilipit yung o-ring niya na pwedeng pagmulan ng leak ng oil. Pag okay na, iposition ko muna itong camera mga boss. Tapos yung dalawang cover na tinanggal ko dito sa ilalim, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan. Sa paglagay nyan mga boss, madali lang naman, may plastic clip yan at meron niyang guide na hindi kayo maliligaw pag inilagay nyo yung cover dito sa ilalim ng makina. Pag okay ka na dyan, punta ka naman dito sa drain plug mo. Siyempre, punasan mo muna itong oil pan, tsaka mo ngayon ibalik na itong drain plug nya. Ipakapit mo yan sa thread. Pag kumapit na, pwede mo na ngayon yung higpitan gamit itong socket wrench mo na number 14. Tapos, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng makina mo para magsalin ka na ng bagong langis. May nakaredy si customer na 1 gallon. Pero wag mo munang isasalin lahat yan. Hanggat maaari, gumamit ka ng dipstick para hindi ka sumobra sa pagkarga ng langis. Pwede mo naman tansyahin yan. Magtira ka muna ng 1 litro. Tapos sugutin mo yung dipstick gaya ng gagawin ko. Ako kasi mga boss, kahit alam ko na yung capacity ng oil ng makina, hindi ko agad binubuhos lahat yan or ine-eksakto agad. Ang ginagawa ko, sinusukat ko pa rin dito sa dipstick dahil hindi ka naman sigurado kung na-drain mo lahat yung langis. Kaya para sigurado ka, gumamit ka ng dipstick. Gaya nito, kulang pa, kaya magdadagdag ako. Ile-level ko na yan sa dipstick niya. After ko madagdagan yung langis, nagpalipas ako ng 5 minuto, tapos sugutin ko na ulit itong dipstick niya. At kung makikita nyo, naka-level na yan mga boss, nasa pangalawang tuldok na siya.
At dahil nga sa magaspang daw yung andar ng makina ni customer, tapos meron pa raw siyang nginig, linisan ko itong solenoid valve niya. Dalawa yan, kaya bawat isa niyan huhugutin nyo yung socket wire niya, tapos gamit ka ng socket wrench na number 12 para matanggal mo yung bawat bolt dito sa solenoid valve. At pag natanggal nyo na yung bawat bolt, pwede nyo na ngayon hugutin dahan-dahan itong solenoid niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dahan-dahan kong hinuhugot yan. Sinisipat ko ng mata ko, yung naman pala, nadali lang. Nung makita ko nga mga boss yung solenoid niya, oh, grabe yung dumi. Isunod ko naman sa tatanggalin itong isa pang solenoid valve niya. Ayan mga boss, di ba? Kaya lang dahil sa mahaba itong video mga boss, pasensya muna, abangan nyo sa part 2 kung nawala ba yung nginig nito at naging matining ba itong makina. Maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!